Tapos na pala to. Ito sana eh. Pero naalala ko, meron nga tayong bago. Nagkataon na ito yung una ko nabunot ngayon. From the shade Bliss to the new Velvet Blur Tint Hera. Long time no vlog mga sisi. Hindi talaga ako nag-vlog kasi wala naman masyadong ganap. Ayokong i-waste yung oras ninyo. Pero ngayon, I really made sure na mag-vlog tayo. Oh, kaya pala kanina sobrang labo niya. Anyway guys, for everyday, okay na ako dito. We have 4 shades available for this new lip tints. Pero today ang pag-uusapan natin ay tungkol sa health. Yesterday din may nag-request sa akin how I do my heatless curls. Dyson curls versus heatless curls. Ayan. So habang dinidiscuss ko sa inyo kung ano mangyayari sa vlog natin today, let me show you how I do this. This is just my second time. Nilagay ko siya last night at around, ano kung oras nga nilagay ito? Almost 9 p.m., 10 p.m. Halimutan ko mag-spray. Hirap na hirap kasi ako dun sa Dyson. Parang kahit anong gawin ko, kahit anong products na ilagay ko, bumabagsak talaga siya. The curls don't last. So I'm trying heatless curls naman. And yes, nandyan yan sa aking buhok. Kagabi pa lang, pero grabe. Sobrang curly niya. I just got this one from Shopee for only 98 pesos with 2 scrunchies and a clip. And so far, yung huli kong ginawa, it lasted me for 2 days. Yes, 2 days mga sis. Importante lang, before you put your heatless curlers, kailangan damp yung hair. Hindi ko rin masasuggest na basang-basa tapos igaganon mo agad. Ako like mga 80% dry, tapos saka mo siya ilalagay. Madali lang, as in nakaganyan lang siya. Siguro sa next vlog ulit, papakita ko naman yun. I-clip mo lang dyan, tapos kuha ka ng section, iikot mo. Siguro nagawa ko in less than 10 minutes itong buong buho ko. And yes, I'm wearing extensions. Ang dami na nangyari simula nung huling vlog. But the most important thing for this video, I want to share with you my first ever general check-up, executive check-up. So, excited ako at kinakabahan at the same time for this one. Kasi, ayan, diba, pag sa stress nilalabas. Kasi hindi ko alam kung anong lalabas na resulta dun. Dun talaga ako kabado. Kasi hindi naman ako takot dun sa mga injection or kukuha ng dugo. Ayoko lang ng mga scans like MRI, CT scan. Binibigyan ako ng parang pampakalma bago ako isalang. But the rest, okay lang yun. Si Jeloy kabado dahil sa injection. For context guys, I'm already 36 years old. Nanay na ako of 1 toddler. And first time ko talagang magpapa-general check-up, executive check-up for my whole life. Excited dahil alam kong may ginagawa akong something for my kid. Kasi hindi lang naman to para sa sarili ko. I'm doing this because I'm already 36 years old nga. Tapos 3 years old pa lang yung anak ko. So, gusto kong tumagal. Pero kinakabahan din at the same time kasi syempre meron kaming history of cancer. Sa mga bago nga dito, nung March kakamatay lang ng tatay ko. So, meron siyang lung cancer. Umabot siya ng 4 years after diagnosis and talagang inilaban namin yun. Yun din siguro yung isang nag-prompt sa akin para gawin ito. So, in-entice ko na rin yung nanay ko, yung kapatid ko na magpa-general check-up. So today, ako tsaka yung asawa ko. Tapos tomorrow naman, yung nanay ko tsaka kapatid ko. And then yung asawa din niya. Siguro mamaya guys, I'm going to explain yung process kasi nga first time ko rin to. So, ang dami ko pang hindi alam. Tapos kung ano yung package na kinuha namin, ano yung mga test na ginawa. But basically, bago tayo mag-arrive sa araw na to, nagpa-check up kami. We visited our family physician, Dr. Senadrin of St. Luke's. So if you're looking for a family physician, nagki-clinic siya guys sa BGC and sa Erod. And nung nag-visit kami sa kanya, binigyan niya kami ng isang papel. So checklist ito guys sa mga gustong ipagawa ng family physician namin since alam niya ang history namin ng mga sakit and may mga additional siya na nilagay na wala sa checklist. Kaya maganda talaga na bago ka magpa-general check-up, you visit your doctor first tapos tanungin mo sa kanya kung alin yung mga essential test na gagawain. Kasi kung tatanungin mo lang si St. Luke's, meron siyang mga packages na ibibigay sa inyo. But not all of the tests na kailangan mong gawin for yourself will be there. So, mas maganda na i-consult mo sa family physician para isang pasukan lang kung maaari. So, ano bang difference nito from getting your check done na papunta ka sa loob ng hospital tapos magpapadraw ka ng blood? What we're going to have today is an overnight admission for executive check-up. So, ibig sabihin, we will spend 1 night dun sa room namin. It's actually a shared room. Pwede mag-isa ka lang or pwedeng dalawa kayo. So, maximum 2 in a room. Katulad ng gagawin namin mag-asawa, sabay kami. Ang maganda doon, sila na yung bahala sa, kumbaga para sa travel, may itinerary.
Sila na yung bahalang maglagay ng timeline kung kailan gagawin ito. And isang pasukan nga lang siya sa hospital. For me, my sister, and sa mga asawa namin, we picked the diabetes screening package. Tapos sa nanay ko naman is cardiometabolic package. Kasi iba-ibang klase ng package yan, guys. Tapos yun nga, meron pa kami mga additional tests. Syempre, kung dalawa kayo sa isang room, mas makakamura kayo as compared sa isa ka lang. And of course, hindi ka maiinip kasi may kasama ka sa loob ng room. But I'm going to try and vlog for you. Alam ko naman na hindi to pwede talagang mag-film ng kita yung staff, kita yung mga tao sa hospital for privacy, but I'll try na ako mismo. Or kung hindi ko pwede talagang i-vlog, ilalagay ko dito yung details sa ating vlog na kaya kong i-share talaga sa inyo at pwede kong i-share. But before that, I'll get dressed. Shirt is from Maison Rolla Rolla. Ilalagay ko na lang dito, guys, yung name kasi binigay lang sa akin to. And then Uniqlo pants. Wide fit, wide straight fit. Basta something like that yung style niya. And I'll be using my Louis Vuitton Sneakerinas. Yan lang yan. Hintayin nating bumagsak itong ating curls kasi hindi ko gaanong nilagyan ito ng hairspray because I want it to be soft. Yeah. Wow, ang lambot niya. Lambot. First time natin itong susuotin today. Hopefully, talagang comfy siya for the whole day. Pero parang okay naman siya. Last time na na-admit tayo, cesarean section, pero ngayon, wala namang gagawin sa amin kundi test. Siyempre, nagdala rin kami ng overnight bag kasi kung bukas pa kami uuwi, kailangan maligo kami doon. So, ang dala lang namin ay 2 pair ng susuotin, isa sa akin, isa sa asawa ko. Tapos, toiletries na naka-ziplock lang. Yun lang to. Tapos, chargers. But, nilagay namin sa, ginagamit namin pag nag-golf ko. Yan. Sa ganyan lang siya. It is now 10:46. I think, pwede na kaming pumunta since baka mamaya traffic to BGC. Pwede na si Jeloy. Hindi gumana yung aking DJI. Paano ko ito ngayon bubuksan? DJI Osmo. Kung kailan ako magbablog. I'm using a band-aid ni Alexei. Ayan. Natusok ako ng stapler kahapon sa tindahan. Pero may malaking problema kami ngayon. Which is, may event pala nga kami bukas. Kaso ang nangyari is, dapat kasi itong check-up na to kahapon to. Kaso yung doktor, ang sabi niya, wala daw siya sa hospital. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan nandun yung doktor. Pero yun ang ni-request niya. So, na-move siya. Nadikit dun sa event namin for tomorrow. Eh, hindi namin alam kung hanggang anong oras yung mga test na gagawin. So, hopefully, maka-attend kami for tomorrow's Bloom event. First event pa man din ni Bloom yun. Kaso, syempre, what can we do? Syempre, nakakahiya din naman magsabi dun sa doktor na di po ako pepede, ganyan. Let's see, mga sis. Hi guys! Voice over muna tayo since ito yung time na medyo ngarag kami dahil sakto kaming dumating sa oras. After parking, we proceeded sa 7th floor which is the Health and Wellness Center ni St. Luke's, and hindi ito yung main lobby. Meron pang lobby yan, guys, kaso sa gilid kami dumaan. Pinakaunang gagawin is may form ka na fill outan, tapos may first screening with the doctor to double check kung tama na lahat ng mga tests or kulang pa, and then diretso na talaga sa kain. Yes, kakain agad. Tinanggal yung necklace, ibaban yung buhok. Ay, baka ito patanggal din sa akin. Now, after mong kumain sa buffet, diretso na sa mga test na pwedeng gawin. I think 4 to 5 test yun bago kami pinayagang bumalik sa room. Kailangan mo munang tapusin lahat ng mga pwede mong gawing tests on that day. Lahat ng mga test na kailangan ng fasting will be for tomorrow. Dito kami dati pumesto ni tatay. Si Jelly may ginagawa pa 2D echo kasi hindi niya agad sinunod-sunod lahat. Pero parang dito kami dati pumesto ni na tatay nung unang karga niya ng chemotherapy. Kasi diba may loading yun. Nilapag ko lang yung gamit ko, but akala ko ito yung room namin dati ni tatay. So same part of the building, parang ibang level lang yun, but dito tayo sa umpisa. Very quick room tour.
Meron siyang maliit na living area. So, inisip namin kung pasusunod din namin si Alexei. And then, kitchen. Tapos, yung hospital bed niya ay hindi hospital bed. Regular bed. Kasi wala namang procedure that needs to be done using yung hospital bed, recliner. Tapos, yung ating restroom. So, yes, pwede kayong magsamang family in one room. Meron ka kasi talagang choice if one or two in a room. So, yung sa amin, sabay na kami mag-asawa. Mas mura siya. Although, syempre, di ba, hindi pa rin kasi mura ng mag-isa ka lang. Pero at least ito, dalawa na kami nagawa ng test and then share kami dito sa room. Ito yung view natin dito, guys. Para siyang corner na room. Bali, sinabihan kami nung first day na mag-fasting. Kaso, na-over-fasting ako. Pero buti na lang din na hindi ko nagawain kasi day 2 pa talaga gagawin yung mga test kung saan kailangan ko ng 8-hour fasting para hindi ma-over-fasting for 10 hours. Room is subject to availability. We got the suite room and kala ko nga ito yung room dati ni tatay. Kaso itong level daw na to talagang puro wellness. So, walang may sakit. Talagang lahat lang ng mga gustong mag-overnight stay for their executive check-up. So far, pagkapasok namin ng mga around mawawan na rin yun eh. Binigyan kami ng form, tapos fill outan namin, tapos may consultation. Binigay sa amin ng aming family physician, may dinagdag pa siya because of our cancer history, which is okay lang sa akin. CT scan yun. And then after nun, pinakain na kami. Yes, pinakain kami sa buffet. Dire-diretso na. Nag-ano na kami, naggawa na ng mga test. I was able to do 5 tests since pumasok kami. We have the chest x-ray, yung pinakauna, and then yung treadmill stress test, breast ultrasound, 2D echo, and then may isa pa dito, 12L. Yeah, ECG. Yun yung ginawa ko dun sa may wellness reception area, which is same floor dito sa room, level 7 here in St. Luke's, BGC. And the rest will be done tomorrow. So may fasting kami ngayon. Last food intake should be around 9:45 p.m. Tomorrow, 6 a.m., maagang maaga yung extraction ng blood. Since OGTT siya, yun yung may first hour, second hour, third hour. Ayan ba? Nakabalance na ba yan? Kanina pala nahuhulog pala tayong ganun. Yun yung may extraction every hour, which will be done dito sa room. Kaya guys, may room na ganito. Pag pwedeng gawin sa loob ng room yung test, dito nila gagawain. So tomorrow, ang meron pa dito is yung mga blood work, CBC, creatinine, lipid profile, HbA1c, 75 GOGTT, ang dami, puro tungkol sa dugo. And sabay-sabay nang idodraw yung blood nun. And then we have ultrasound for the gallbladder, liver, kidneys, whole abdomen, thyroid ultrasound, eye exam, transvaginal. Ang ganda lang kasi at least nakapag-alat ka ng 2 days, mga ganyan, 1.5 day, to be able to do this test. I'll be checking in later siguro yung part na to, kung ano lang mangyayari dito sa sa stay namin. Pero wala talagang gagawin buong gabi. 6 a.m. pa bukas. Just making sure na, alam mo yun, coordinated with the nurse na magpa-fasting ka talaga. Hopefully lang yung CT scan na inad bukas is magawa ng maaga kasi meron talaga kaming appointment tomorrow. Ayan. Time. Parang gaano naka-admit ngayon for wellness, konti lang. Pagkain ni Jello. Pagkain ko. Tama ba yan? We're back sa room and may sinaserve din pala dito sa room na food. Si Jello nagsi-CT scan ngayon. Ako bukas pa yung CT scan. Kitang-kita pa yung ginawa ko sa buffet na mansanas. Kasi kailangan daw ng sweet mamayang 9:45 last food intake. Nagsasarado daw kasi yung buffet at around 7:30. So sabi ng nurse, kumain na daw kami. Pero yung food is fish. Tama ba? Fish and veggies, soup, tapos dipping sauce siguro yun, and then fruits. Meron din kasamang water and juice. So, kung magsistay kayo dito, hindi naman kailangan talaga na lumabas kayo magpa-deliver. Pero kung ayaw nyo ng hospital food, then pwede kang pa-deliver. Marami naman sa BGC. So, kanina pagdating namin, may buffet ng tanghali, then may buffet din ng dinner. Now, kung ikaw ay katulad namin na mainipin, gusto namin lumabas kasi wala naman gagawin ngayon, meron silang ganito, waiver for out on pass. So, ipapasign nyo to sa baba sa may billing and then dadaling sa nurse station and then you can go out. Kasi ang test namin is around 6 a.m. So, yun, lalabas muna kami ni Jello. Dito lang sa gilid-gilid. We're going out. Boring dun sa Galing kami dun sa billing.
Hindi ko na naipakita sa vlog. Tapos, pwede ka lang lumabas and mabigyan nitong Auton Pass, waiver for Auton Pass kung i-zero mo na yung bill. Hindi ko matanong yung kausap ko kasi kausap niya ako, inaayos niya sa akin. May kausap siya sa cellphone sa St. Luke's, tapos kausap niya rin yung anak niya sa isang cellphone. Parang ako pa yung nahihiyak magtanong sa kanya kung ano yung laman nung binayaran ko. So, nahiyaran naman akong pumunta ng wellness ngayon, baka wala ng tao. Tomorrow, itatanong ko yung itemize. Basta kasi binigay niya lang yung total ng babayaran namin. And guys, hindi naman ako basta-basta nagpapakita sa inyo ng like price, you know. Pero kasi ito is informative and alam ko marami din mag-benefit. Pero na-shook lang din kami ni Jelly kasi ang pagkakaalam namin, ilalagay ko dito guys yung mga packages nila. Tapos may private, may suite, may presidential. Ang pinili namin is suite. Parang 10k difference lang o parang 10-12k difference ata from the regular room or private room. Parang ano lang yun, 45k each kami ni Jeloy. So dapat ang in-expect kong babayaran is mga 100k plus additional test. Pero ang binayaran namin is, ayan siya guys. And shocked ako talaga sis. Parang malapit na to sa binayaran ko nung ma-CS ako't nanganak. Parang gusto ko uling manganak sa presyo na to sis. So ano, tanungin natin tomorrow kasi yun nga, ang hirap man tanungin kanina nung nasa billing kasi ang dami niyang kausap at the same time. But I'm going to really post yung itemized na binayaran namin kasi gustong magpa-check. Pero paisip lang ako, 320 kaming dalawa ni Jeloy. Baka daw, sabi nung kausap namin, may mga test pa at hindi kasama dito na bukas pa babayaran plus PF pa ng doktor. Para napapaisip ako kung yearly ko ba ito gagawin or every 5 years. Hindi ba namin sa BGC ito? Grabe yung gabi na traffic. Pumunta kami ng Malbon, may titingnan ako. Ending siya yung nabudol. Magkano nabili mo? 38. Para sa pagkakuripot ni Jelly guys, malaki yun. Laki talaga. Kainin natin. Kasi sabi kailangan 9:45 yung huling kain ng matamis. Did eat something sweet 9:45. Ayan yung flavors. Pero hindi ko kinuha lahat. Ito ano. Ano pa yung coffee? Ito? Sobrang tamis ni Gani. Spanish latte yan. Ito ay cafe ladre. Hindi ko kaya ng coffee na may milk. Tapos ito, ang tamis na masyado. Okay lang sa Amerikano. Sa baba si Jelly. Kape lang dapat eh. Nabilang ko pa si Utoy. Puro kay Utoy to. Tsaka sa kaibigan ni Utoy. Tsaka kay Marcos. Wednesday night. Ito daming tao pa din. Dito si Jelly. Ha? Alexei na naman. Yes. Wala akong nabili ni isa sa akin. Sinatupad ako. Kay Alexei lahat kasi magpapasokan, no uniform. So, actually, may first batch na ako. So, ito, medyo may nakita ako. Actually, ang cute nito, tingnan mo. Dali, wala pang ganito si X. Ay, nung baby siya, buklatin. Buklatin mo. Ang cute nga niya dito. Jumper. May imagine mo na. Hindi siya makapasok dahil sa kape namin. Tapos, yun nga, kay Kuya Marcos, tapos kay Ate Navi. Diyan ako galing kanina. Ladure, tama ba? Yan, tapos ito Zara. Yung Malbon, like this side. Sobrang old school pa din. Meron akong notebook sa bag ko na yung mga essentials ko. Although I still have notes sa Apple Notes. Okay, dami pa din tao. Pero babalik na kami ng parking. Kinuha ko lang ito kasi baka matunaw siya dun sa likod. Tumikim lang kami dahil nga kailangan namin ng something sweet ng 9:45 para yung fasting namin sakto for 6 AM na extraction. Siguro dalawa na kain ko, isa kay Jelly kasi hindi niya trip. Pero okay siya, okay talaga siya dun sa, ulit-ulit ako. Dun sa Cafe Ladre, which is an Americano. The rest will be giving to Alexei, sa anak namin. Ngayon, lubik na tayo ng hospital. And we're back sa parking ni St. Luke's.
Pagkadating namin, kinuha kami ng vitals, iniwan to for urinalysis. Kailangan na namin kumuha, hindi ipasa. Ay, hindi pala ganong kita. And, naglagay ng bracelet. Yung puti is parang patient ID. Every time may gagawin test, yung sila titingin. And then, umikot kasi. Yung red is for allergy. Si Jello, nilagyan din siya na ID. It's my turn for, specimen. Sa nurse station and confirm. Tumataas nga ang mga tests price pag tumataas din yung level ng room. So, next time, baka next year, hindi na kami mag-suite. Si Jello na magdi-deliver. Palit lang ako ng pangtulog. Kasi ano na din, mga 10. Buti na lang din, yung event bukas is just at leisure kasi ano yun Bloom event with Pilates na activity. So, hindi ko kailangan na sobrang, alam niyo yun, galangan for the outfit. Gusto ko ngayon na pajamas for mini club. So, hindi ito pajamas. Ano siya? Lounge set. Kasi naisip ko na if bigla kaming tatawagin sa labas, kung may test na gagawain, at least, hindi na kailangan magpalit. And comfortable din talaga ito. May hoodie siya na ganyan, drawstring, may ibang kulay. Pero ang isa din sa masasuggest ko if halimbawa, magpapatest kayo, yung general check-up na ganito, executive check-up, that you wear super comfy clothes. Hindi lang clothes pala, pati undergarments na mabilis tanggalin. So, kanina nag-breast ultrasound ako, 2D echo, x-ray. Kailangan lahat nun tatanggalin ko yung bra ko. And buti na lang lagi ako naka-sports bra. The shirt lang na comfy yung suot. Yung pambaba kanina hindi ako pinagtanggal. Tomorrow, yes, kasi meron akong transvaginal ultrasound. Wear super comfy clothes. Hindi ko rin tinanggal kanina yung shoes ko. Yan isa sa mga tip ko na malaki matutulong sa check-up ninyo bukod sa pricing na kada pipili ka pala ng mas magandang room, mas tataas yung price ng mga test. Akala ko kasi yung rooms lang yung nag-iiba ng pricing and then the test will be priced same. No. Every time nagaganda yung room mo o tataas yung tear, tataas din yung babayaran ng mga tests. Nagdala ko ng toothbrush ko pero kompleto naman pala. By the way, this is a boot band sa nagtatanong. This one tracks my sleep, stress, ganyan, and all. Kasi pansin ko, nawawala na naman sa hulog yung tulog ko. So, I need something to track my sleep. Grabe itong base na ito. Nandito pa din. But skin is getting better. Thank you to Luminous. Ngayon naman, acne marks na lang. Sorry. Hindi na ako nagdala ng skincare, so I really need to wash my face. So this is my skin now without any makeup. Really thankful for Luminis, Doc Isa and Doc Dayan who helped me with, my breakouts. Pero guys, continuous journey pa rin yan. Still have acne marks that I have to deal with. But definitely, at least wala na akong active breakout. Iba talaga yung stress na pinagdaanan ng balat ko simula March. Jello, ikaw na. Tagal ng Jello, pag lalong iniisip. Pero teka lang kasi hindi mo naman nararamdaman na aramdam. Alam ko lang hindi siya masakit, pero parang iniisip ko lang tumalabas sa dulo. Huwag na lang matignan, sir. Oo. Tagalagin na? Wala ka, sir. Wala pa naman ako. Wala pa ko dito. Pipil ko
Nakakabahan ako. Tatlong beses pa ito. Malap ka, doon ka tumingin. Ika lang, mamaya yung pagkikuha na yun. Kumagalaw ha. Ano talaga? Sir, bibilang ako ba? Naman talaga yun, no? Pero mamaya, wait lang, mamaya lang. Wait lang. Deep breath, sir. Deep breath. Deep breath. May tanong ako, ma'am. Wait lang, hindi ko pa pinalagay. Wala pa. Wala pa. Ano po ba dapat? Inhale muna, tapos Inhale po. Inhale. Inhale, tapos ilalim. Pagka bilang mo ng 1, 2, 3, inhale. Sa kanila din, ma'am. Oo. Pagka-inhale. Yes. Ayan. Ganun? Oo. Sige lang malalim sir. Teka. Tapos, okay lang. Sumigaw kayo, sir. Basta huwag lang igalaw to. Huwag niyong hilahin, ha? On 3, sir, ha? 1, 2, 3. Ang kamay, sir. Okay na, Jello. Yun na nung. Ayun, okay na. Bukas ka ito hina. Good morning. Nanginginig na sa gutom yarn. May lechon bell. Iba yung level ng gutom ko eh. Oo, ang lamig ng ako. Usually hindi man ako nag-breakfast pero aga nung walang kain kahapon. Hindi pa natapos eh. Nag-orange pa, nag-crinkles pa, nag-choco chip pa. We're back in the room. Ayun yung food. Bukod dun sa buffet, yan yung sinerve sa atin. Siguro pwede natin kainin bago tayo umalis. Chicken ata to. Fruits, juice, and then nakita ko may pinatok pa sila dito. Nakita ko na si Inay. Ah, ito yung iuwi. Guys, ang mamadali na nakita nyo kanina pagkagising namin, kinunan kami ng dugo, tapos lumabas kami ng room, hindi ko na na-vlog yun. Yung ibang ultrasound na kailangan full bladder, ginawa din, eye exam, and then pinakahuli yung transvaginal ultrasound. Tapos nag-lunch lang kami ni Jelly. And kanina nakita ko na din si Inay, si Ming, tsaka si Mark, yung bayaw ko dyan sa hallway ng wellness. So ngayon, since may event si Bloom, kailangan namin magmadali para umabot. Nagkataulan talaga na instead of 29, nalipat sa 32, kaya hindi ako nakapag-umpisa dun sa event. So hopefully, abot pa tayo dun sa last session ng Pilates. Already did quick makeup, pero ngayon maglalagay lang tayo ng velvet tint. This is the shade Hera. Raantok ko si Jelly. Full lip ko siya because may event. Ayan siya guys, pag full lip. Alam niyo, sa sobrang lightweight nito, minsan napapasobra ako ng lagay. Kasi parang feeling ko wala naman nakalagay, so naglalagay ako agad talaga. Pero I try na konti muna sa una, tapos I build it up para mas manipis yung patong. Siyempre, any review naman, pag mas manipis yung patong, mas maganda siya. And then, pag nagre-reapply ako throughout the day, hindi talaga siya magiging. Again, already available sa Shopee natin. I'll be putting the link in the info box below. Mamadali na pala guys. Ha? So, ganito ang pinapatanggal ko eh. Sobrang luwag. Kahit pinakamasikip na. So, buhatin ko na. Natanggal yung bracelet ko. Ginugupit yun bago bumaba. So, discharge naman na kami. Nag-aayos kami talaga ng mga gamit namin dito. Tapos, bago kami bumaba, titignan ko lang si Inay. Goodbye, St. Luke's. We're now off to our event for the traffic. Abot tayo niyan. Buti na lang yung event natin today for Bloom is dito lang din sa BGC. Actually, ano siya guys, Pilates with Bloom. It's just getting to know some people sa ating community na gumagamit talaga ng Bloom. So may mga winners kami na in-invite and of course, influencers na in-invite. And hopefully guys, sa future we'll be having more intimate events. Mas gusto ko talaga yung intimate kasi makakausap mo sila. So ang nangyari today is that merong 2 sessions of Pilates. Isa sa umaga and then isa sa hapon. The time now is 2:42 and we're heading dun sa ating venue. Pilates studio siya. Pero ito na nga.
regarding dun sa ating executive checkup, ito yung total na binayaran namin just because we picked yung suite na room. And yun nga, I think na-mention ko na sa first part ng vlog na to na yung price ng test also goes up pag tumataas din ang price ng room. So ngayon naman, itatry ng kapatid ko at nanay ko na mag-regular room. Kasi nung sinabi namin, diba, to compare, so sinabi namin na ganun yung gastos, tatry daw nila yung regular room. Kasi nung si tatay talaga, pag naka-confine kadalasan, yun, gusto niya talaga suite kasi may mga bisita siya. Ito wala naman kami bisita, dapat lang kasi isasama namin si Alexei. Nangyari nakatulog siya kahapon, hindi na nakapunta. So nasayang yung suite room namin. I would say na talagang magbigay kayo ng oras para sa health ninyo. Kasi kung iisipin nyo na mahal yung binabayad sa mga wellness check na ganito, na-experience na rin namin yung other side na merong may sakit sa family at hindi biro yung gastos. So yung gastos na to ay wala pa pagka, yun nga, katulad kay tatay, isang session ng chemo. Best to really have your check-up first with your family physician or attending physician before ka mag-undergo ng wellness check para isang gawaan lang. Kasi kadalasan sa mga package na yun, kung ikaw lang ang pipili, di mo alam kung anong kailangan mo. So kung may nararamdaman kang sintomas or family history, nagdadagdag sila ng additional test from the package na gusto mong i-avail. Kasi wala naman talagang like perfect package na nandun lahat yung gusto mo. Pwede naman package lang din talaga kung wala ka namang concern or walang family history. But meron kaming diabetes sa family, hypertension, may cancer. So pinagawa na namin lahat ng mga posibleng gawain, including yung sa akin na if okay pa yung mga eggs ko at this age. Para kung ako ay mag-freeze ng eggs, kung di pa kami magnganganak ni Jeloy, alam ko yung kumbaga status kung kaya pa ba ng aking eggs. Siguro i-vlog ko uli pagkuha ko ng test para maipakita ko sa inyo. Kasi after 7 to 10 days, may results na. Binabinder kasi nila yun. Parang isang compilation lang. And best to have 2 copies. Pwede kayong mag-request. Isa sa inyo and isa sa doktor ninyo. Kasi yung mga doktor ninyo, hindi sila allowed agad makita yun, yung pagkaka-explain ng nurse sa amin. Kasi guys, merong confidentiality. So yung mga doctors ninyo sa inyo kukuha ng copy para i-analyze yun. And baliwala guys ang wellness check kung hindi nyo rin ipapabasa at hindi nyo rin gagawa ng action. Habang ginagawa yung mga test, may mga test na pag natatagalan, napapatanong ako, okay lang po ba? Hindi kasi sila allowed magbigay ng like diagnosis. So, parang sasabi nila, parang wala naman po ako nakikita man, pero lagi nila sinasabi na hintayin po natin yung reading ng doktor. Kay Jeloy, sa isang eye check, may nakita sa kanya kailangan ng further test. Parang either may nunal or something. Dito na tayo. Sorry na putol kanina, pero ayan, nagpa-park lang kami ni Jeloy. Hindi nga daw ito yung building. Wala atang parking dun sa building mismo na yun. Yan guys, at least nilagay ko yung price. I don't usually share yung mga ganyan sa inyo, especially pag nag-haul pa ako before. Pero kasi ito, it's very informative and will also, you know, share yung sa price ng kapatid ko pag sa regular room. Pero guys, puro 2 in room kasi sila. Ay hindi, may 1 in room pala si Inay. Sila mag-asawa, 2 in room, and then si Inay 1 in room. So I'll be sharing with you the prices. Buti na lang, iba-iba kami ng klase. Tara na guys. Makapag-pilates muna, char. Gosh, abot tayo guys. Let's go. It is your first event. So, what are your thoughts? Magandang start kasi it was an intimate event, but of course, next time sana mas bigger event, and we hope to get you guys again soon. Thank you sa help ninyo kasi hindi rin magiging ganito dahil mga katulad ninyo na wala pa kaming budget ng sobra for influencers kasi lahat talaga nakafocus siya sa R&D, sa research and development, hindi namin tinitipid. Thank you! Ingat kayo! Ingat! Event done, nakaabot tayo kahit to sa pinakadulo. Sayang lang hindi ako nakapag-pilates kasi syempre, nanahiya ako ipamove yung, yung sked ng check-up. Kasi nga, di ba,
I don't know if na-share ko sa inyo, 29 dapat to, kaso wala yung doctor. So, minove ng 30 kahit nakaset na for 29. But anyway, pwede pa ulit tayo mag-Pilates next time, di ba? At least successful yung event. So, ngayon, hindi ko akalain. I got a call from my SA kay Hermes. So, punta tayo and we'll check the bag. If magustuhan natin, kukunin natin. Tapos, magmemorienta din kami ni Jello. And then, babalik na kami kay Alexei kasi miss na namin si Alexei. Si Jello yung nag-aikos lang. Pero, successful yung event. Iniisip nga namin na parang magkaroon na ng regular na parang wellness program. Since kami rin naman ni Jello, nagtatry kami mag-golf. Ako, mag-Pilates din paminsan-minsan. Maganda rin yun na parang bloom community where everyone is being better with dealing with their health. Ang Goyard. Yun ang hinahanap niya. Ginip na siya sis, napagbuhat pa. Ayan, let's go home. babagsak din yan pag kinaya namin. Good morning, guys! I'm with Alexei. What are we unboxing today? Ano yun, anak? Sa tingin? Bag. Bag for school. Gusto mo na i-open? Yes. Yes. So, kanina, nabigay ko na yung pasalubong ko kay X na macaroons. Can I borrow it? This one? Can I- Pang-adult to, di ba? Can I help you? Yeah, you can help me. You can hold the box, pero si mami ang mag-aano nito. Di ba pang-adult tong cutter? Only for adults, so we need to be careful. Pag big adult na ako, pwede na ako sa cutter. Yes. But right now, pwede mong i-hold yung box. Can you hold the box? So, para ma-help mo si mami. Okay. I need to be very careful. Okay. Yeah. Ang liit the bag. Liit the bag, ha? Ah! Ito yung pinili mo! Ano niya to, guys? Wow. School bag. So, galing to, guys, sa Shopee. From, parang German brand. Meron kasi akong binibilan ng mga supplies ni Utoy. Tapos nakita ko, nagkikerry na sila ng backpack. So, this is Alexei's school bag from, hindi ko yung pangalan. I'll be linking it below. Ayan. And ang maganda dito, meron siyang lagay ng lunchbox sa baba. So, ito ay pag may gusto ka ilagay. Tapos, may carter na ganyan. And ang pinaka-importante kasi sa school bag is yung kayang buksan ng bata. So, sa mga designs na available, ito yung alam kong lumahirapan si X mag lagay ng water, and then daming pockets, Alexei, and then, ano natin? Mami, Oh, meron ka pang pouch sa loob. Anong ilalagay mo dito? candy wa. Ay, may ilaw pala kami. Candy mo, dito mo ilalagay. Okay, dito ilalagay ni Alexei yung candy niya. Alexei, lalagay ko na. Tada! Alam niyo kasi ang dala pa lang naman ni Alexei, iniwan ako nung ka-unbox ko. Ano lang, lunchbox lang. Tapos meron siyang plastic envelope for mga things na kailangan for school. So ito is talagang literal na lagay lang ng mga extra stuff lang niya. Ko, lab na lab ang kanyang pusa. Bait din ang pusa na to. Pero, syempre, natatakot din ako minsan kasi baka mamaya makalimut si Utoy. Pero, ano pa naman, never pa naman. Jumper! Ito yung mga binili ko sa kanya kahapon, guys. Binaba kasi ngayon lang yung ano, yung mga gamit sa loob ng sasakyan. Kasi kagabi ang dami, hindi namin buhat ng lahat ni Jello. Dati, nung maliit si Alexei, puro mga aesthetic lahat, puro mga beige, gray. Ngayon kasi, ito yung nire-request niya na color. So, hindi ako makatanggi. Gusto niya blue, gusto niya red. Ito yung pinapanood niya na Spidey. So, yun yung mga binili ko sa kanya. Sa school kasi nila, puro casual sila pagka nursery tsaka pre-kinder. So, casual siya everyday. Nakapambili na kami nung first batch na pang whole school year na to. Ito na yung mga pauulit-ulitin niya na damit. Kaso hindi ko na nagawa ng ano ni haul. Parang sa Rockwell kami bumili noon ni Jelloy. Yan. Everything here is for 4 years old. Usually bumibili ako mga 5, 6-year-old. Pero kasi parang napasobra naman yung allowance ko. Napansin ko, medyo parang pahip-hop na yung dating na anak ko sa sobrang laki na allowance. So at least 4 years old man lang for this school year. Tapos, ito, pag nag-golf, at least meron kaming may collar na binili para masama namin siya sa golf. Mahirap pumanap ng pang-golf na pambata. So, mga ganyan lang. Pati si Alexei ngayon, alangan yung size niya for
for boys and babies. Nandun siya sa in-between na size. If nagigets nyo ko mga CZ, ayan, pinagbigyan natin na request ni Alexei na may mga kulay. Pero meron pa rin yung mga ganitong plain. Halo-halo to. Limited nga lang yung mga designs na meron. Yan. Hindi ko na dinidescribe mga sis. Basta yan. Puro ganyan. And some shorts. Yung mga una ko kasing nabili, puro jeans. Pansin ko sobrang lamig sa classroom nila. Pero bumili din ako ng shorts this time around. Yung mga nauna kasi, yun nga, puro mahahaba yung pambaba. Ayan, that's it. And meron ako nakita para siyang New Balance na shoes. Alam nyo ba, in fairness, yung mga shoes na pambata sa Zara, okay siya. Sa akin, susya. Yes po. Socks na ganyan, tapos shoes. Parang New Balance, no? Mga nakatatlo na din siguro kung bili sa Zara na mga ganitong rubber shoes. And in fairness, komportable kay Alexei. Right now, si Alexei is size 28. Diba? Parang New Balance. And magaan. That's it for Alexei's haul! While Mommy's haul is right here. Dito ko napapatingin sa screen kasi ano pa tong camera na to. Ngayon ko pala nagagamit. But no haul na. Ito na lang kay Alexei. Kagabi, may in-offer sa akin na bag. Kasi hindi yun yung size na gusto ko. So, hindi ko kinuha yung bag offer. Pero sobrang ganda ng kulay. It's in Rose Sakura. Pero okay lang kasi bumili na ako para meron na ako doon sa pre-spend. Ito kasing si Hermes, gusto niya yung mga clients na merong tinatawag na pre-spend. Yung may gagastusin ka muna before ka mabigyan ng quota bag. It's up to you kung gagawin mo yun o hindi. Ako naman kasi hindi ko minamadali. For as long as may gusto akong bag, saka ko lang gagawin. Pag hindi, wala din. Chine-check kasi talaga nila yung purchase history mo. If enough na yun for mga quota bags like Birkin, Kelly. May in-offer naman din kahapon sa akin na Birkin ng gusto kong kulay, kaso yung hardware naman ang hindi ko gusto. And ayoko na bilhin just because alam niya yun, para umalis ako doon na may daladala ako. Meron pa rin akong bag dito, hindi siya quota bag, pero ito ay bag na talagang hinahanap ko. Something Kelly din siya. So, parang more of like Kelly but for everyday. And then the rest are gusto nyo ba ng pasilip sa haul? Pasisilipin na lang natin. This is the bag. I think siya. Tapos binilang ko pala ng sapatos kami ni Jeloy. Tapos ito, sobrang ganda ng cardigan na to, guys. I have a lovely sales associate in Hermes. Pero ito ang ipapakita ko sa haul namin. It's a cardigan. Nagandahan ako, so I got it in 2 colors. Ayan siya. Parang simple lang siya na ganyan. Pero sobrang lambot talaga, guys. And then, I have it also in pink. Wala na kasi nung beige. Sobrang ganda din nung beige. Parang mag-try naman tayo may ibang color. Ang ganda, diba? Ayan siya. Ganyan. Anong present mo? Anong present? Shirt. Ayan ang pasilip natin sa haul. So, this one is from Disney. Medyo matagal na to na ipadala kaso hindi namin agad na open. Ala, pati si, Pawowo. She wants to be in your unboxing video. I have a teddy bear. Is that a notebook? I have my notebook. With a pen? Okay. Thank you, Disney Adventure, Disney Cruise Time. In-unbox ko na sila kasi kanina hindi ko pala napindot yung record button. But thank you, Allbirds, for sending us our his and hers na golf shoes. Sobrang ganda kasi nung sinuot namin. Usually, yung ibang golf shoes matigas talaga. Ito, guys, sobrang gaan and malambot. Tapos excited ako dahil meron siyang cushion dito sa likod. And ito talaga yung area na usually, dyan ako nagkakapaltos. Si Allbirds, guys, hindi siya golf shoe brand. Di lang golf shoes ang sinesell nila. So ako, excited akong pumunta sa shop nila and check out their other shoes. Kasi nung nasukat ko to, magaan, sobrang komportable, may cushions. But here's a closer look. Pwede siya sa course kasi meron siyang parang, hindi naman siya yung katulad ng iba naming shoes na may spikes talaga. Pero mas malalim yung parang mga
kumbaga sa gulong yung thread niya dito sa ilalim. Excited kami yung isuot to ni Jeloy sa course. Thank you so much, Allbirds. I'll be putting their link here sa info box below should you guys want to try. Again, hindi lang sila golf shoes. They are for everyday and sobrang comfortable. Kaya kami ni Jeloy, punta kami sa store nila. Parang hindi ako gaano nakakatulog doon sa ospital nung nag-ano kami. Liligpit kasi kami ngayon. Nung nagpa-check up kami, ewan ko, basta siguro dahil ang daming tumatakbo sa isip ko. Kasi yung first part ng cancer journey ni tatay, ano talaga kami, St. Luke's BGC, kasi yun yung mas malapit sa bahay. Pero in terms naman sa work, sa tindahan namin sa Farmers, mas malapit si Irod. Kaso kasi alam niyo yun, yung room na yun, sobrang sakto dun sa first room ni tatay nung nag-chemo siya. So, ang daming memories. Ang dami kong naiisip. Hindi ako makatulog ng maayos. Tapos yun nga, kinabukasan, ayan, ite-text ko nga pala yung kapatid ko kung kamusta na sila. Pero thankful kami na nagawa na namin ni Jello yun. Isa sa mga nakalagay lang sa utak ko ng matagal na. Tapos parang gusto mong gawin pero hindi mo magawa kasi hindi mo masingit sa oras. But definitely, kailangan mo talaga siyang isingit sa oras ninyo. Especially sa age namin. Tapos wala pa kaming ganung klase ng check-up. At least meron man lang kaming baseline na, mas mag-focus kami sa ganito. Kasi dito parang, wag naman sana may makita, no? Pero yung kumbaga, alam mo kung saan mo ilulook after yung health mo. Hindi yung clueless ka talaga. At our age, ako magto-36 na ako, 36 si Jeloy. Disclaimer lang mga sis, no? Hindi pa rin ako like sobrang pa-healthy. Pero at least ngayon, hindi na katulad dati na kahit anong oras ng matulog, kahit ano lang orderin, medyo kahit papano, kinokontrol na natin yun. And I'm trying to inject it into our lifestyle na sustainable. Hindi yung magka-crash diet, tas wala na. Yung paglulose ko ng weight, I was able to do it 1 to 2 years. Hindi siya biglaan. Tapos umaan na parang sobrang baba naman ng timbang ko, around 37, 38. Ang normal sa akin is 42. Ngayon, nasa tamang timbang ako. Ay mga 42, 43, ganyan. And hindi lang yun basta sa nakikita nyo sa timbangan o sa scale. Kailangan yung composition nun is pasok din. Pasok yung muscle mass, pasok yung fat mass. Hindi lang siya about the number on the scale. Siguro next vlog, isi-share ko sa inyo yung result pag kinuha natin. Let's see. Pasensya na guys kung walang gaanong vlog. We are living. So, hindi ako gaanong nagba-vlog pag sa tingin ko baka mamaya ubos oras lang ninyo yung vlog. So, wala kayong matutunan doon sa mga pinag-a-upload ko. Again guys, look after your health. Maraming salamat sa panonood and see you on my next videos. Bye-bye.